Isang panibagong paksa at panibagong biyaya na naman ang ating matatalakay at matututunan sa araw na to mga anak. Kung kaya't ating umpisahan ang ating talakayan sa pamamagitan ng ating learning target. At ito ay, kaya kong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan. Upang ma-achieve natin or upang matutunan natin ang ating learning target, kailangan natin ng work plan. At ang laman ng ating work plan ay, balikan natin, talakayan, bilang mag-aaral, at kumusta ang ating aralin. Sisimulan natin ang ating talakayan sa balikan natin. Ating pag-usapan muna ang mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan o kapaligiran. Natukoy natin o naisa-isa natin ang mga batas ukol sa pangangalaga ng kapaligiran o kalikasan, katulad na lamang ng pangangalaga sa ating mga likas na hayop, yamang tubig, yamang lupa, mineral, enerhiya, o kaya ay karapatan nating huminga o magkaroon ng isang maayos na kapaligiran o kaya ay maayos na hangin. Bakit kaya mahalagang sumunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakita? Mahalaga nating gawin ito upang hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga taong nakapaligid din sa atin. Tandaan natin na ang pagbabago o ang mga hakbang na ginagawa natin ay ating sinisimulan sa ating sarili. Kung kaya't kailangan nating magkaroon ng disiplina. Tandaan natin na ang disiplina at pagsunod ng batas ang kailangan ng bansang hangad ay kaayusan at kaunlaran. Natalakay din natin noong nakaraan ang RA 9003 o Ecological Solid Waste Act of 2000. Ito ay tumutukoy sa tamang pamamaraan ng pangongolekta at pagsisegregate ng solid waste sa mga barangay. Kung tutuusin mga anak, ang Pilipinas ay mayaman sa maraming likas. Tayo ay tinatawag na Pearl of the Orient Seas dahil sa marami at magagandang tanawin meron ang ating bansa. Ngunit, may mga bagay-bagay or may mga lugar sa ating bansa na kung saan ay nakakalungkot tignan. Katulad na lamang ng litrato na to na kinuhanan sa Pasig River o Ilog Pasig. Kumusta na kaya ngayon ang Ilog Pasig? Ating panoorin ang video na to.
kung tutusin kapag tayong lahat ay nagtutulong-tulong, makikita natin na ang bawat problema na nakikita natin ay magbibigyan ng solusyon. Kung ako ang tatanungin or kung kayo ang tatanungin ko, paano mapapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran? Take note mga anak na ang pag-rehabilitate ng Ilog Pasig ay nag-consume ng 2 years. At nangailangan ng mga tao, ng mga individual, ng malaking halaga upang ayusin ito. So, kailangan pa ba nating maglaan ng 2 years at mahalaking halaga para muli ay tayo magkaroon ng isang maganda at maayos ng kapaligiran? Tandaan natin na ang dahilan kung bakit meron tayong ayos na kapaligiran ay dahil sinimulan na ng ating bansa ang pagkakaroon ng segregasyon. At ito ang ating talakayan sa araw na to. Kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan. Ngunit ano nga ba ang segregasyon? Nagkaroon ng malawakang kampanya sa Oplan Segregasyon. Pinagsama-sama ang mga bagay na nabubulok o biodegradable tulad ng mga natirang pagkain, prutas, pinagbalatan ng gulay at mga tuyong papel na pwedeng gamiting muli o i-recycle. Ang mga lata, bote at panglalagyan na yari sa plastic, metal, goma at mga lalagyang babasagin ay mga halimbawa ng hindi nabubulok o non-biodegradable. Hanggang sa ngayon ay patuloy na hinihimok at tinuturuan ang bawat mamamayan upang hindi na muling mangyari ang trahedyang tulad na nangyari sa Payatas. Ano nga ba ang nangyari sa Payatas ng dahilan kung kaya't meron tayong tinatawag na segregation o waste management sa panahong ito? Ating tunghayan ang video na to. Ika-10 ng Hulyo taong 2000, sinakluban ng tone-toneladang basura ang Phase 2 ng Lupang Pangako sa Barangay Payatas, Quezon City. Dumausdos ang bundok ng basura sa lakas ng ulan, pero maya-maya pa, sumiklab na ang apoy. Aabot sa 300 ang nasawi noong araw na yon. Si Jocelyn tandang-tanda pa ang nangyari nang matabunan siya ng basura. Kasama niya noon ang 3 buwang gulang na kapatid. Wala akong nakikita, basta naririnig ko lang mga may nag-iiyakan, nagsisigawan, naghanap sila ng mga pamilya nila na namatay. Yun lang, tapos ginaganyan ko yung kamay ko, kala ko pag ginanyan ko, makikita nila para masakluluhan ako, pero hindi pa pala. Nakuha ko doon, 2:00 na ng hapon. Hindi na niya nakita maski ang labi ng nakababatang kapatid. Bago pa man nakilala ang Payatas bilang dump site, nauna itong itinakdang relocation site ni Noy Quezon City Mayor June Simon para sa mga informal settlers ng lungsod. Pero isang araw, ipinagtaka na lang daw ng mga residente ng tambakan ng basura ang lugar na minsan ipinangakong maghahatid sa kanila ng pag-asa at kaunlaran. At dahil sa nangyari doon sa Payatas, nagkaroon at tinalakay ang solid waste management na inilimbag ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa tulong ng Miriam College sa Diliman, Quezon City na ginamit sa mga paaralan. Ang mga bawat tao ay dapat nang magbibigay sa mga simpleng paraan ng pagtatapon ng basura. Sumula dito, nagkaroon tayo ng ideya or meron na tayong tinatawag na segregation o waste segregation, na kung saan ang waste segregation ay merong dalawang partikular na mga bagay o kaya ay mga gamit na hindi na ginagamit. Ito ay mga nabubulok o di nabubulok ng mga bagay. Ating bigyang halaga ang bawat isa nito. Biodegradable or nabubulok ay karaniwang nanggagaling sa ating mga tahanan, sa pamilihan o palengke. Ang mga bagay na to ay karaniwan nagbibigay ng mabahong amoy o bulok na amoy katulad na lamang ng nasa litrato. Ngunit tandaan natin na ito man ay uri ng basurang nabubulok, ito rin ay pwedeng gamitin bilang fertilizer o pataba sa lupa.
Ang ilan sa mga halimbawa ng mga nabubulok na mga bagay ay mga dahon, balat ng prutas at dumi ng mga hayop na kung saan ginagamit ito ng mga tao bilang pataba o fertilizer sa kanilang mga pananim. Bukod sa biodegradable na mga gamit, kailangan din nating i-segregate o magkaroon ng segregasyon sa mga di nabubulok na bagay. Ito ang mga nade-decompose or hindi nade-decompose na bagay. Kapag sila naman ay naiipon sa kanal, maaari silang magdulot ng pagbabara at pagiging sanhi ng pagbaha sa isang lugar. Kung kaya't, ang mga di nabubulok na basura ay maaring gamitin muli o i-recycle. So, kung tutuusin mga anak, meron tayong tinatawag na Eco Bottle Project sa ating paaralan, tama? Ito ay paggamit ng mga bote na may lamang mga plastic na kung saan ginagamit ito sa pagbuo ng isang bahay. So, madalas binebenta, madalas din kinukuha ng mga basurero dahil ibebenta nila to sa junk shop. Dahil ginagamit ang mga plastic na to sa pagre-recycle o upang makagawa sila ng bagong materyales mula dito. Tandaan natin mga anak ng Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Kapag hindi natin siya binibigyang halaga, ganun din ang pinaparamdam o pinapakita natin sa buong mundo. Kaya kung ako sa inyo, simulan na nating mag-segregate upang maipakita, maipamalas ang kagandahang tunay ng ating bansa. Kayo, ano ang kaya niyong gawin upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran? Dahil dito mga anak, sana ay natutunan natin ang ating learning target na kaya kong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man sa pamamagitan ng segregasyon o pagtatapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan. At diyan na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito mga anak. Maraming salamat sa inyong oras at isang mapagpalang araw sa ating lahat.